Ano. Siguro dapat mapacheck up din natin si Dara. Paano niyo Nagpa-check up na pa ako. Magpa-check up ka na? Opo. Ano sabi sa'yo? Yun nga po, meron nga daw pong PCOS. Kaya pala. Ano daw? Sa babae yan, bro? So, ano yan? Anong kailangan daw gawin? Wala naman po, parang mag-ano lang po. Hindi, siguro ang kailangan mong gawin, Magbawas lang po. alam ko, lifestyle mo. Kailangan mo siguro more activities, jogging, gym. Hello po mga kalingap, mga kapinatics natin dyan. For today's video nga po is mamamahagi tayo ng health teachings sa tunay na sakit ni Dara. Ano nga po ang PCOS? Bakit nga po nagkakaroon ng PCOS? Ano ang mga simptomas ng PCOS? At ano ang lunas para sa PCOS, mga kalingap? Doon po nababahagi ang aking video, mga kalingap, no? And ako nga po pala ulit si Kuya P. Isa po akong, kalingap nurse. Wow, natatawa ako dahil self-proclaimed kalingap nurse. Isa po akong OR nurse dito sa Germany, na naka-burst dito sa Germany. And 5 years na po ako dito and gusto ko lang maipamahagi yung kaalaman ko. Dahil po karamihan ng mga viewers natin is kababaihan and almost 85% ng ating mga viewers is kababaihan and of course, mga kalingap, no? Of course, mga kalingap. Siyempre, yung mga nanay natin dyan, meron silang mga anak na nagdadalaga and meron din dito siguro sa ating mga viewers ang nakakaranas din ng PCOS, no? Kaya maganda po itong video na to para maipamahagi yung yung knowledge ko po para na rin sa inyo, para ano bang pwede nyong gawin para mapagbuti po ang kung anong pwedeng gawin dito sa sakit na ito, no? So ito po, may hinanda po ako dito para mapaimahagi sa inyo, mga kalingap, and sana para din po ito kay Dara, awareness para kay Dara. Sana mapanood ni Dara itong video ko and para makaroon siya ng mga tips ng idea regarding sa kanyang sakit. And alam ko naman nagpa-check up na si Dara, pero ito kasi more on mas maganda kasi ito yung talagang tawag dito, I'm out of words, nahihirapan ako hanapin yung mga words ko. Mas thorough na explanation regarding sa kanyang sakit. So simulan natin. Ano nga po, mga kalingap, yung PCOS, no? Ano ba ang PCOS? Ang PCOS ay tinatawag, shortcut po yan sa Polycystic Ovary Syndrome. Isang hormonal disorder po ito, mga kalingap, na karaniwang nakakaapekto sa mga kababaihan na nasa edad ng panganganak. Ito ay sanhi ng hindi balancing hormonal levels na maaaring magdulot ng iba't ibang simptomas. Ano nga po itong iba't ibang simptomas na to? Number 1, irregular o hindi dumadaloy na regla. Dahil sa kakulangan ng ovulasyon, maaaring maging irregular ang menstrual cycle o huminto ito ng tuluyan. And regarding naman sa case ni Dara, is regular naman daw yung kanyang menstruation. Nabanggit niya sa vlog ni Kalinga Prab, kaya parang hindi ito yung symptoms na nararamdaman niya, no? O isa pa ang symptoms, pagkakaroon ng ovarian cyst. Kahit na hindi lahat ng PCOS ay may cyst o ovaryo, marami ang nagkakaroon ng maliit na cyst na puno ng fluid. Yun na nga po. May mga gamot naman tayo para mapali itong mga cyst na to. Pero pa may cyst ka kasi, ovarian cyst ka, under monitoring ka po, no? Talaga. And isa to siguro para sa akin, isa to sa mga worst case scenario ng PCOS, no? Yung magkaroon ng ovarian cyst. Pagtaas ng androgen, male hormones po ito, mga kalingap, no? Na nagbibigay ng labis na buhok sa mukha at katawan or acne at pagnipis ng buhok sa ulo. Hindi ko naman wala namang mga buhok, labis na buhok si Dara, pero kung mapapansin natin, nagkakaroon siya ng si Dara ng acne, no? Siguro nagkakaroon siya ng slight nga ng dito sa hormonal imbalance nga, no? Pagdagdag ng timbang, dito nga masyadong na-notice natin. Kaya sensitive matter po ito pagdating kay Dara. Sana maintindihan po natin. Sana yung mga bashers natin dyan, I don't mean bashers, mga haters natin, huwag nyo nang
napaka-sensitive ng matter na to. Wala namang perfectong tao. Eh saka ito nga, nakaakibat to sa isang kondisyon, sa isang sakit mga kalingap. Hindi ito yung makokontrol talaga ni Dara dahil nga sa diet o kakulangan ng exercise. Dahil ito sa kondisyon, no? Maraming babaeng may PCOS ang nahihirapan pumayat at madaling mag-gain ng timbang. Yun na nga po. Problema sa fertility, dahil hindi regular yung ovulation nga, maaaring mahirapan magbuntis, hindi pa naman ito masyadong problema. Insulin resistance, mataas ang tsansa ng mga PCOS na magkaroon ng type 2 diabetes dahil sa problema ng paggamit ng insulin sa katawan. Isa din to, alarming din itong ganitong case. So, ano nga ba yung mga sanhi ng PCOS? Ito nga po, wala pang tiyak na sanhi. Pero may mga kaugnay po dito ang genetics natin. Marahil naman niya sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga ninuno. And insulin resistance, regarding na to sa pancreas, and hormonal imbalance nga po. So wala talaga pinaka-direct na, direct na tiyak na cause ng sakit na to. And dako na po tayo sa lunas, mga kalingap. Sa lunas na po tayo dadako. Ano bang pwedeng gawin ni Dara? Kasi ang treatment po dito, may medication din pong binibigay, pero more on yung treatment kasi sa PCOS is yung talagang ikaw mismo yung mag-e-effort sa sarili mo. Yung sa lifestyle mo. So ito nga po, walang tiyak na lunas ang PCOS. Yun na po, unfortunately. Nabanggit ito ni Kalinga Prab. Nakakatuwa si Kalinga Prab dahil may idea din siya kahit paano si Kuya Nel din, narinig ko yung boses niya in the background. Pero maaring malesen yung mga simptomas po, mga kalingap, sa pamamagitan ng tamang lifestyle, mga gamot, at iba pang mga paggamot. Narito nga, ito, i-say natin mga kalingap. Pagbabago ng lifestyle, pagkakaroon ng tamang lifestyle, ito po yung natural way para malesen yung mga simptomas ng PCOS. Number 1, malusog na dieta. Kumain ng gulay, prutas, whole grains, and lean proteins po. Iwasan ang mga processed foods at matatamis and unhealthy fats. Napakahalaga din po niyan. Pati na rin po sa mga viewers natin, kahit wala ka pong PCOS, iwasan po natin yung mga processed foods, mga corned beef, luncheon meat. Pero ito kasi yung mga masasarap ito kasi yung madaling ma-access din na pagkain sa Pilipinas Lalong-lalo na sa poverty sa Pilipinas. Ito yung madalas kinakain ng mga tao. Matatamis, given na po ito. And unhealthy fats. And ano po yung mga unhealthy fats? Mga fatty foods. Ano ba yung mga healthy fats? Yun yung mga omega. Healthy po yung fats na yun na nakikita, na hanap natin sa mga isda and all. Pagpapapayat kung overweight, kahit 5 to 10% na pagbaba ng timbang ay malaking tulong na po ito upang ma-regulate ang regla at mabawasan ang insulin resistance. Opo, akibat po yan mga kalingap, no? Ang hirap talaga pag tatlo-tatlo na yung language na alam mo, no? Naghahalo-halo na siya. Yan, magkaakibat po yung timbang sa pagre-regla and insulin resistance natin. Kaya napakahalaga yan. Even though mahirap talagang gawin po yan mga kalingap, no? Regular na ehersisyo. Nakakatulong ito sa insulin sensitivity at hormonal imbalance nga. Subukan ang cardio paglalakad. Yan, mahalagang yan. Jogging, swimming, hindi masyadong applicable, and strength training nga. Strength training yung pagbubuhat siguro. Pero ang para kay Dara, mas maganda yung jogging, no? Talagang paglalakad din. 1 to 2 hours a day. Napakahalaga po niyan. Iwasan ang stress. Ito ay maaaring nagpapalala ng hormonal imbalance. Kaya subukan mag-relax sa pamamagitan. Wow, pwede din mag-yoga. Yoga. Meditation o sapat na tulog na. Yan. Ito may mga gamot din na pwedeng ireseta yung doktor. Dago na tayo sa pangalawa, no? May mga gamot din na pwedeng ireseta mga doktor. Birth pill controls. Para nga yung irregular na regla is maging regular. And para maiwasan yung acne and excessive hair growth nga. Metformin. About naman sa insulin natin yan, medyo komplikado na. Clomipin, letrozole, kung nais mabuntis nga, X yan kayo sa kay Dara. Or
anti-androgen medications para mabawasan yung labis na buhok sa mukha o katawan. Natural supplements, mahalaga din po ito. Kailangan din ng mga vitamins, hindi lang yung parang gamot nga para sa mga symptoms natin. Vitamins, mahalaga din po ito. Inositol, nakakatulong sa insulin sensitivity at ovulation po. Omega-3, nabanggit ko to kanina, fatty acids, para naman sa inflammation and hormonal imbalance. And vitamin D, magnesium, mahalaga about sa reproductive health natin. Yun na nga po, and napakahalaga din na kumonsulta sa doktor. Hindi lang po yung wag kayong masyadong mag-depend sa video na napanood nyo po. Mas maganda pa rin mag-consult kayo sa Dr. OB-GYN para mas mabigyan kayo ng karapat-dapat na lunas sa inyong sakit kung meron ka pong PCOS. And kay Dara, nakapag-consulta na siya sa doktor. Sana makapag-follow up pa siya ulit para mabigyan ng other follow up sa kanyang situation nga. Kaya maaaring yun na nga. May iba-iba kasing epekto yung PCOS sa bawat babae. No? Kaya dapat mas maganda mag-consult pa rin sa doktor. So yun nga, mga kalingap. No? Sana po nakapamahagi ako ng magandang health teaching sa inyo mga kalingap, mga kapinatics. Sana nadagdagan ang inyong kaalaman regarding sa PCOS. And sana mapanood to ni Dara. Dahil kahit pa paano makatulong ako kay Dara para sa kanyang health na rin. So, yun po mga kalingap, mga kapinatics natin. Please comment down below kung may kakilala ka pong mayroong PCOS and para gusto nyo pong ma-share yung information na nakagilap nyo dito sa inyong kakilala, kamag-anak, or other po. So, yun po mga kalingap, mga kapinatics natin dyan. Ako po yung magpapaalam na, Kuya P. Mag-iingat kayo parate. And, cheers!